Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay o buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit Bago dyan sa- mag-register, pero wala doon yung inspection ng brakes. If I may, Useless. Useless. Yes, sir. if I may lang po, no, yung sa Private Motor Vehicle Inspection Center, ito po yung total check-up na hindi nga lang po sa emission po to. So, and also, I know, sir, emission is important to Yeah. me, of course. Pero again, we're here because of safety, because binanggit ko ang dami mga aksidente dahil sa nawala ng preno. Doon sa ginagawa niyong safety inspection or motor vehicle inspection, wala pala doon sa pag-inspect ng brakes, lalo na sa mga malalaking bus. So useless din. Ang inspect nyo lang pala yung mga chassis, di ba? Sabi niyo yung, ano pa ba yun, sa bubong? Gulong, of course, importante gulong kung putput o hindi. Pero ang importante sa akin yung brakes. just to clarify, no, precisely po, kaya po yung sa PMVIC na pag-uusapan namin, because sila po, and ang commitment po natin dito, yung sinasabi niyo po about fixers, na hindi na po mangyayari yung papasa ka doon nang hindi ka pumupunta. That's precisely what Secretary Bautista has advised us, na ang ayaw natin mangyari is yung tinatawag po na non-appearance. And that's precisely po what these groups are promising, na mas kaya po natin man-monitor yung pagre-register at pagpapacheck up yung sasakyan. That's why we are going into that direction. Instead of private motor vehicle inspection, why not public motor vehicle inspection? Public, wag private. Abala lang yung sa private eh. At saka like I said, for the nth time, ito mga private vehicles, inaalagaan to ng mga may-ari nila kasi alam nila sila at mga mahal nila sa buhay ang nakasakay. Kaya minimaintain nila ito. Itong sa public ang hindi maintain. Ito yung makikita natin mausok. Ito yung nadidisgrasya dahil wala ng brake. So, alisin niyo na po sa private motor vehicle inspection. Alisin na niyo po yan. Kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan. And then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. So ang gusto ko po sa public motor vehicle inspection at kasama po doon yung brakes. Chair, yes, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Good morning po, Mr. Chair. Mr. Balbuena is President ng Manibela. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay o buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit dyan sa may isabi nyo, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila, kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung 100 lang po yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair, na pipila kami doon sa PMBIC dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC. Pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, 100 lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yon. Isipin nyo, sa isang region, 3 lang o 4 lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region? Dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita at may mga isinara na karapat-dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat, Mr. Chair. Para sa akin po, DOTR, I think suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralan nyo po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. And then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero dun sa mga public vehicles.
dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pangkotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? Dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yan yung programa pong nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So, for the meantime, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection. Dagdag pasakit o dagdag bayad. So, mag-concentrate muna tayo sa sa public. Ito pong private motor vehicle inspection. Ano to? Outsource, kinukontrata ng LTO at magkano pong bayad? Magkano pong kinikita ng LTO rito? Sagutin ko lang po muna yung sa presyo po, because that's a very critical question. Pareho lang po ang singil po if you go to an emission test or sa PMVIC, just to clarify po yung bagay na yon. Regarding naman po dun sa proseso, I think si Idu Pua po yung makakasagot na. Yes, sir. Sino po itong kumpanyang ito? Saan po ito kinontrata ho ba ito? Mr. Chair, iba-iba pong company po ang private motor vehicle inspection centers. This was started noong 2018, 2017. Because of lack of inspection centers po ng LTO, nagkaroon po ng guidelines ang DOTR to accredit private motor vehicle inspection. This is in support po dun sa mga existing inspection centers ng LTO para ma-inspect yung mga sasakyan. Then, yun nga po yung sinasabi ni Mr. Ariel Lim, supposedly i-implement po ito noong 2020 na sinuspindi po muna ang pagiging mandatory. So currently now, Mr. Chair, voluntary po ang pagdaan sa PMVIC. Pwede pong pumunta yung isang vehicle owner doon para po ma-inspect ang roadworthiness ng sasakyan niya. Tapos pupunta po siya sa amin for registration. Or PETC po, private emission testing center, then pupunta po siya sa LTO, magkakaroon po ng manual and visual inspection ang LTO. Kung papasa po sa manual and visual inspection, mare-register na po siya. Kasi sir, nagkakadoble-doble. Meron pa yung emission center. So meron pa yung i-check yung mechanical and then pupunta ka pa ulit para i-check yung emission mo. Sobrang pasakit, sobrang abala to. Yung sa Sana kung sige, wala akong problema din sa emission. Kailangan talaga to. Pero dapat isama mo na yung magbibigay ng services para sa emission test. Kasama na dyan yung para i-check yung mechanical ng sasakyan kung roadworthy o hindi. Para isang puntahan na lang. Hindi pupunta ka sa emission, pupunta ka di sa mechanical, inspection. Ang dami pupuntahan. ganun po ang PMVIC, Mr. Chair. Pagka sa PMVIC po, with the same price na ibabayad mo sa PETC, ibabayad mo sa PMVIC, mai-emission ka sa PMVIC and then mai-inspect ka po sa PMVIC. Right there and then. Yes po, Mr. Chair. Pero pag-check ng emission, kasama na pag-check yung mechanical. Sa PMVIC po, Mr. Chair, tama. Kasama na po. Walang dagdag na presyo whatsoever. Wala po, Mr. Chair, because in 2021, LTO issued the guidelines na ang presyo po, setting the price ng PMVIC, which is the same dito Then, sa kung PETC. what you're saying is true, then wala akong nakikitang problema rito. One-stop shop, parang ganon. Yes, Okay. Mr. Chair. Sa ngayon, ano po ba ito? Fully implemented ito? Hindi pa po, Mr. Chair. Option po nung isang vehicle owner, kung gusto niya pong mag-register, dadaan po siya sa PMVIC with the same price. Tapos i-register Kung po siya. 1,800 pesos. Hindi po, Mr. Chair. Nasa 600 po. Okay, so paano yung mga ayaw mag-avail? Ang ganun po, dadaan naman po sila sa PETC. Tapos pagkatapos po ng PETC, pupunta po sila kay LTO para manual and visual inspection naman ng LTO. May guidelines naman po na in-issue noong 2021